Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay si John Vic, ang sekretary po ng DILG mga kababayan. Ayon po kay John Vic, mga kababayan, wala na raw pong bagong pogo mga kababayan. Wala na raw pong bagong pogo sa ating bansa. Lalong-lalo daw po yung mga nagbebenta ng illegal na sigarilyo. Wala na raw pong bagong pogo. Kasi po mga tambay, nasa kanila na yata yung dati. Sila na yata umahawak nung dati. Umano. Baka pinalitan lang pangalan. Hindi na po pogo. Di po ba? Baka hindi na pogo. Baka inilagay na po itlog. Itlog na po mga kababayan. Hindi na po pogo. Pambihira, oh. Pambihirang buhay yan. Oh. Alam na alam ng Vice President kung sino kumikita raw dyan. Hindi po ba? Kaya nga nang galaited po ating Vice President yan eh. Dahil nga po pinagkakitaan po nila lahat ang illegal. Hindi po ba? Pahinga po natin si John Vic mga kababayan. Ayon po sa kanya ay wala ng bagong pogo. At pinagkakakitaan pa sinasabing mga illegal na bentahan ng sigarilyo. Sino kaya nakikinabang sa mga illegal? Si Kamanong kaya? Nagtatanong lang. So, ang pinaka mabigat dito ay hindi po ang liability ng LGU, kundi yung forfeiture of properties under the Anti-Agricultural Sabotage Act. So ito ay magpa-file ng DOJ for forfeiture. Ito, yung sa Mexico, yung sa San Simon, lahat yan ay mapapay sa ilalim na sa gobyerno. Tatlong malalaking warehouses ng iligal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga ang pinuntahan ng pinagsanib na pwersa ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police at Bureau of Customs kaninang umaga. Una nilang pinuntahan ang warehouse sa Barangay Panipuan, San Fernando, Pampanga, kung saan tumambad ang kahon-kahong mga sigarilyo at raw materials. Kompleto ito sa gamit gaya ng drying, manufacturing at packing materials na kayang gumawa ng nasa 160 million pesos na halaga ng sigarilyo sa isang araw. Year 2025 ang nawala sa buwis sa gobyerno para sa healthcare na tatakbo ng DOH ay umabot na ng 30 billion pesos. Ito ay dahil sa mga factory na nakikita natin ngayon. Pinuntahan din ng mga otoridad ang warehouse na ito dito sa San Simon, Pampanga kung saan dito muna unang ipinuproseso ang mga raw tobacco bago dalhin sa iba pa nilang mga warehouse. Pero hindi katulad ng unang ni-raid ng mga otoridad noong February 4, wala nang natagpuan ang mga suspect dito at wala na ring mga empleyado. Ang tanging naiwan ay ang tambak na tobacco leaves. Sinabi ng kalihim na magkakaugnay ang paggawaan ng sigarilyo na nadiskubre ng PNP at BOC sa Pampanga. Nakikita nyo na sabay-sabay ito. Nag-umpisa ang kanilang operations January 1, 2026 at tumigil January 2029. Kita nyo sabay-sabay, di ba? Yung Mexico, Pampanga, San Simon, tsaka dito, iisa ang pattern nila. They all started January 1 and they all ended January 29. So ito na yung ecosystem. Pinakita na namin sa inyo kung saan kinukuha, pinuputol, pinapatuyo, saan dinadala para i-pack, paano nila di-distribute. Naniniwala rin ng kalihim na mayroong tobacco lord na nasa likod ng mga illegal na paggawaan ng sigarilyo. Mayroon na rin silang itinuturing na persons of interest o POI na maaaring financier sa illegal na operasyon. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami, pero hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman, ay 2 Central Luzon congressman. Sa kabila nito, nanindigan naman ang DILG at PNP na wala ng bagong pogo operation sa pamamagitan ng illegal na paggawa at pagbebenta ng sigarilyo sa bansa. Wala. The only link is Chinese rin ang nag-ooperate ng mga tao. Pumasok po yung mga tao dito mga 2025 na eh. Sarado na lahat ng pogo nun. Bukod sa mga illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Region 3,
Inamin din ni General Nartates na mayroon pa silang iniimbestigahan sa ibang lugar gaya sa Visayas at Mindanao. Samantala, bagamat walang kinalaman sa mga sinalakay na warehouses, kinumpirma rin ng PNP ang ginagawang panunuhol ng mga naunang nahuhuli na smuggled cigarettes. With regards to the bribery cases, meron talagang actual. Actually, dun sa Highway Patrol. Sino po ba talaga nakakapera dyan sa mga illegal? Mga kababayan, lalo po dyan sa mga sinasabi mga illegal na sigarilyo. Wala naman po nahuhuli. Mukhang natimbrihan na yata. Hindi kaya? Walang nahuli. Pabrika lang ang inabutan. Unbelievable, mga kababayan. Sino kaya nagpuprotekta? At sino po kumikita? Alam po ng Vice President kung sino po kumikita sa mga ganyan eh. Kasi pinasabog na po ng Vice President yan. Kung sino-sino po. Nung makabalik po sila sa kapangyarihan, ay lahat daw po ay pinagkakitaan na nila. Lalong-lalo po itong pinangalanan ng Vice President. Lalong-lalo nung siya ay pinagbibintangan na siya ay korap. Lalong-lalo sa kanyang confidential fund. Hindi po ba? Ibalik po natin ang sinasabi ng Vice President kung sino po ang may hawak at control ng mga illegal, pati ang pogo, mga kabayan, pinagkakaperahan nila. Pati po ang ating National Treasury, inuubos nila ang pera. Sino daw po yon ayon sa Vice President? Dahil galit na galit siya. Ito po yon. Baka gusto mo, John Vic, kuhanan mo na impormasyon ng Vice President. Kausapin mo ang Vice President, John Vic, dahil kilala ng Vice President kung sino ang nagkakapera sa mga smuggler, sa mga katulad niyan, at pati mga pogo, at pati mga mining. Hindi po ba? Kompleto po ang alam ng Vice President. Kaya lang, wala pong lumalapit sa Vice President para kuhanan siya ng impormasyon. Hindi po siya nilalapitan ng NBI, hindi po siya nilalapitan ng DOJ, hindi po siya nilalapitan ng DILG. Bakit kaya, mga kababayan? Pakinggan po natin ang ating Vice President na galit dito sa mga magnanakaw umano. Ito ang hindi magawa-gawa Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mo pa. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano, magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Inaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Yan po mga tambay, kilala po ng Vice President kung sino po ang nakikinabang pati sa Pogo, sa mga pulburon lord at sa mga smuggler. Kasama kaya ang mga smuggler na sigarilyo dyan? John Vic?
At kilalang kilala ng Vice President kung sino po ang mga kawatan, ang mga sugapa sa pera ng taong bayan. Pinagkakitaan na po lahat, mga kababayan, pati po pulburon, mga smuggler, pati pogo. 'Di ba yung mga kakumpetensya nila sa pogo, pinagtatanggal nila. Natira yung kanila. Kaya nga po ang tanong natin, meron din kayang pogo sa Cavite? Dahil ang sinasabi po ni John Vic, wala na raw pong bagong pogo. Di ibig sabihin pala, yung mga pogo na naiwanan, protektado kaya nila o nasa kanila rin bayan? Dahil ayon sa Vice President, si Tambaluslos ay may sariling pogo. Pinalitan na siguro ng pangalan, itlog na. Mga kabayan, hindi na pogo, itlog na. Lumaki na. Kasi itlog ng pogo, maliit lang. Mas lumaki na, nag-iitlog na. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po ang Vice President, napakarami niya pong alam na anomalya na pinagagawa po nila umano. Ngayon, puro papogi. Hindi kaya mga papogi nagre-raid na wala namang nahuhuli? Ipasasara ang mga warehouse na sila rin yata ang nakinabang umano. Ayon sa Vice President, sila ang tumatanggap. Tumatanggap sila ng mga pera sa mga smuggler, sa mga pulburon lord, pati sa pogo. Sila ang may-ari. Unbelievable! At isang damukal na pera ang kinukuha sa taong bayan, pati National Treasury. At nangihinayang pa si John Vic. Nalulugi raw ang gobyerno. Dahil yung sin tax, dahil alam naman po natin pagka mga sigarilyo, ay sin tax po yan, sin tax. Napupunta po yan sa PhilHealth, sa health. Ang tanong, kung naawa ka sa Pilipino dahil nalulugi sa buwis dahil napupunta sa PhilHealth o sa health, bakit tinanggalan nyo ng pondo ang PhilHealth nang hindi bababa sa 60 billion at hindi pa na ibabalik ang PhilHealth? At hindi rin nyo binigyan ng subsidy. Hindi po ba 2025 hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth? Zero. Saan napunta yung sins tax noong 2025? Dahil zero. Hindi po ba? Tapos, hindi pa na ibabalik yung 60 billion dahil 89 billion ang plano nilang kunin sa PhilHealth. Hindi po ba? Pero naaawa po si John Vic sa mga Pilipino dahil yung mga buwis na dapat daw po ang sins tax napupunta sa health, sa PhilHealth. Unbelievable. Pero kinukuha na ng pera ang PhilHealth at hindi pa binabalik ang bilyong-bilyon. Pero naaawa po sa mga Pilipino, mga kababayan. Kaya something PC, hindi po ba? Nagre-raid ng sinasabing mga illegal na sigarilyo, bentahan ng mga illegal, mga smuggler, nalulugi ang gobyerno. Pero pagka ang Vice President ang tinanong natin, alam ng Vice President kung sino po ang nagkakamal ng pera sa mga illegal. Pinangalanan ng Vice President kung sino ang nagkakapera sa illegal. Hindi lang sa pogo. Nahandyan pa ang pulburon. Nahandyan pa ang mga smuggler. Mga minahan, mga mining, mga minerals. Pinagkakaperahan. Lahat ng yaman ng bansa, pinagkakaperahan. Pati National Treasury natin, inuubos. Nakamusta na kaya ang ginto, John Vic? May investigasyon ka ba sa ginto? Nagtatanong na si Kamanong. Ngayon, meron na raw pong pinaghihinalaan si John Vic, mga politiko, mga congressman, mga kabayan. Ang tanong, yung congressman kaya? Yung kaya yung binabanggit ng Vice President? Na nakikinabang sa mga ganyan? Yung kaya yon, John Vic? Yung kaya yon? Nagtatanong na si Kamanong. Yan po, mga kababayan, ang klase po ng gobyerno natin, mga kababayan.
Lahat po ng pagkakaperahan ayon sa Vice President ay ginagawa po nilang lahat dahil po sa pagmamahal sa pera kahit sa illegal umano. Mga kababayan, mabuhay ka John Vic, mabuhay ka at tatakbo pa pong presidente yan. Mga kababayan, yan po ang ginagawa po nilang pagtatrabaho po sa atin. Mga kababayan, sige ang raid, sige ang pagpapasara, pero wala naman pong napapakulong na mga smuggler. Wala rin pong napapakulong na mga magnanakaw na politiko. Unbelievable, mga kababayan. Tutok na tutok pa po yan. Tinututukan po nila ang mga smuggler. Pero walang nahuhuling smuggler. Unbelievable. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Talagang kabibilibang kayo. Kabibilibang kayo. Napakahusay po ng mga script umano. Lights, camera, action. Hindi kaya ito script? Pampapogi, pampabango. Pero sila rin naman ang nasa likod nito. Umano! Hindi kaya, mga kababayan? Dahil kung paniniwalaan natin ang mga sinasabi ng Vice President na galit ng galit, dahil sa kanya pinupukol ang korupsyon nila. Kaya nga nanggagalitin. Kaya nga pinahayag ng Vice President kung sino talaga makawatan. Pati sa illegal kumikita ang mga hayop. Mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President. Ingat-ingat po kayo. At patuloy po kami nagdarasal na maingatan po ang inyong pamilya, ang buong pamilya. Kayo po, Vice President, at ang dating Pangulo ay maingatan po kayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganun din po tayo mga kababayan, magdasal din po tayo na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At thank you rin po sa mga nakaagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Siena, kay Nancy Lumampaw, kay Balance Vision TV, kay Jesus Valdepena, kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Soli Didies ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, at si Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo mga kabayan. At taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.